Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong June 14 habol. June 14 to 20, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapan ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo na energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, pwede kayong mag-direct connect na sa akin sa Facebook Messenger. Ilalagay ko dyan sa screen yung ating original para hindi rin kayo ma-scam dahil may nanggagaya sa akin. Okay? Okay. Pisces. Pisces, you have the tulip. Mahilig ka ba sa tulip, sa flower, ganyan. There's a great passion situation, no? There's a new beginning. Sa iba sa inyo, siguro may mga gagawin na kayo, may mga bagong project, may mga bagong creation, may mga bagong idea, may bagong love life, o di ba, saan ka? Or may mga sitwasyon na pwede rin na may tao na ma-attract sa'yo, no? Pwedeng nandun sa point na yon. And may mga isda ba kayo? Increase in material wealth or spiritual growth. Sa iba sa inyo, there's a new beginning happening into your life or mas more na mag-enlighten yung inyong intuition, instinct, or may mga spiritual growth, enlightenment and growth to, no, sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point when it comes to your increase in material, siguro yung iba is pwedeng night shift, malilipat kayo sa mas mataas na sahod. Halimbawa, panggabi, di ba, mas mataas ang sahod. O kaya is may mga overtime situation. Or maybe there's a bonuses, no, sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo is, pagdating kay goldfish tsaka kay tulip, is you need to work it out. Kumbaga, it's up to you to make it happen. No, na magkaroon ng more on material success pagdating sa inyong kaperahan or sa inyong trabaho or if kung meron ka namang business, ganun din. Sa iba sa inyo mga bagong project ito, yung meron kayong mga a-actionan o may mga parating idea or project na makakatulong sa iyo para mag-success yung iyong material sa iba sa inyo. And we have the grasshopper. Maaaring makakita kayo ng grasshopper, tipaklong, di ba? Hindi ako nagkamali. And mga situation in the balance that require careful handling. Pagdating kay tulip tsaka kay grasshopper, siguro mas nahando yung point na mas kinakailangan nyo ng mag-exercise, no? Give your effort, do your passion, maggawa ka ng mga creativity or may mga gagawing creativity sa buhay mo, pwedeng nando sa pag. Sa iba sa inyo is balance ito, no? Sa pera at sa physically, no? Iniinom, kinakain, ganyan. Baka may iba sa inyo is mahilig talaga kayo mag-workout o kaya naman iba sa inyo is baka kinakailangan na, no, nandun sa point na yun kasi kailangan si grasshopper, no, ang iba sa inyo. And meron kang axe, force working against you. May mga sitwasyon, kung tingnan mo this at dark, siguro may mga sitwasyon na kahit ayaw mo, kailangan mong gawin. Alam mo yun, parang napipilitan ka, mga ganyan. Halimbawa, di ba, parang sa trabaho, kahit nabubwisit ka dun sa kasamahan mo sa trabaho, o naiinis ka, dahil sa trabaho iyon, kailangan mo makitungo or kailangan mo pumasok kasi nga, 'di ba? Kailangan mo ng work, kailangan mo ng trabaho o kailangan mo talagang gawin yung obligasyon mo doon. Pwede na sa point na yun. Kung saan aspeto ng buhay mo to, no? Yan. Kung ano man ito, pero tingnan pa rin natin yung iba. And meron kang short journey. Siguro iba sa inyo is may mga panandali ang sitwasyon na magaganap o mangyayari sa inyo. Siguro pagdating dito, siguro panandalian na hindi pagkakaintindihan, mga agreement, disagreement, mga short journey situation, pwedeng good or bad, kasi meron din kasing bamboo dito sa sitwasyon. So iba dito, short journey na kaya kailangan pangalagaan nyo yung situation nyo, no? Yung meron kayo sa ngayon. Kasi maring ito is short journey lang talaga. No? Yung sa paligid mo, yung mahalaga sa'yo, yung sarili mo, yung trabaho mo, yung meron ka. As in, yung meron ka. No? Kasi maybe this is a short journey para sa'yo. No? Yung blessing also is, nandito kasi baboy, is a luck. No, there's a luck situation happening to you. Basta, ipahalagahan mo. Sabi ko sana i-digest mo. Pahalagahan mo ha, kung ano meron. And seek out information that will help you. Yung iba sa inyo, siguro na sa point, may mga aalamin kayo, sisiyasatin kayo, or kinakailangan na no, isipin, siyasatin, alamin.
Yan, may mga pag-aaralan maybe sa iba sa inyo, sa nakikita ko sa iyo dito, or kung titingnan ko to when it comes to acts, is may tao dito na nagmamatiyag, or minamatyagan ka, tinitingnan ko ano yung mga meron ka, pinag-aaralan yung kilos mo, pinag-aaralan yung meron, yung ginagawa mo, mga ganun. Or maybe this is you ha, sa iba sa inyo. And we have the ladder, climbing toward to success. Kung titingnan mo si ladder, may mga pula, blue, pula, blue. Ibig sabihin, this is a struggle, this is an obstacle situation into your life. Handun yung point na you are in the right path naman daw ang sinasabi. Teka lang, mayroong pupo dito sa... You're in the right path naman daw. In some aspect of your life, ang sinasabi sa inyo, sa nakikita ko dito, pero wag kang hinto. Ano? Nandun yung point na yun. Kumbaga, wag ka magpapa-trigger, wag ka magpapa-distract, ganyan, situation. Sabi sa inyo, marami kayong iniisip or iisipin o may mga parating na short journey na iisipin mo, aalamin mo, sisiyasapin mo. Ito rin mga hindi pagkakaintindihan yan, mga problema, no, or mga tension, ganyan. Kasi dito si Axe. Mga sitwasyon na pwedeng maiinis ka, maiirita ka, mabubwisit ka. Pwede mga conflict situation, pwedeng nandun sa point na yun, mga complicated situation, yan. Basta nandun yung success na patungo ka na sa success. Kumbaga, merong magbubukas na daan on a way sa'yo going toward to your success. Pero iba sa inyo is may mga bagay kayo na i-force nyo, no? Andito yun. O may mga bagay kayo na kailangan yung pag-aralan o pag-aaralan nyo talaga siya sa iba sa inyo. Oy, congrats after with your family. There's a growth happen into your life. Sa nakita ko sa'yo dito, pwedeng nahando sa point na may mga good connection when it comes to your relationship and to your family. Pero hindi kasi lahat, ano. Kung titignan ko ito, we have the axe. Then kasi, tsaka ito si ladder. Ibig sabihin, merong may mga against or hindi pagkakaunawaan na magaganap o mangyayari, but still, ang sinasabi dito is focus to growth. Kumbaga, you need to be open-minded or kailangan mo maintindihan na it happen talaga kasi may reason, di ba? Kasi pang sandalian lang yon. Kasi parang challenge. Also, this is a challenge happen into your life and also sa family mo. No? May mga challenge situation na magaganap o mangyayari. But still, there's a growth happen sa iba sa inyo. And may nagmamatsyag nga. Someone's working against you behind your back. Mag-ingat ka na lang kasi pagdating dito, ibig sabihin talaga may nagsisikin ng information o may naglalakim ng information pagdating sa'yo. Di ba? O ikaw ito sa kanya, vice versa, may nagmamatsyag talaga. May mga rat ba kayo? May mga hamster ba kayo? Mag-ingat na lang din kayo sa rat, ano, sa iba sa inyo. May mga bahay ka doon na kailangan mong pag-aralan talaga. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Ito, hindi to ano, good. Makiramdam ka, lakasan mo yung pakaramdam mo kasi syempre, nandito yung mga tao na hindi ka rin gusto. No? Pwede mga insecure, galit, inggit, di ba? Or sana hindi ikaw yan, di ba? Kung ano man yan. Pwede rin kasi may mga ano talaga, may mga gusto kayo i-recover, pag-aralan. Dito also this a recovery situation, ano. May mga dapat i-recover or need to recover or may mare-recover kasi maganda na yung puno niya. Pero iba dito need to recover kasi we have the vine, no? May mga ugat-ugat, naglabasan ba yung mga ugat nyo? O yung may mga ugat dyan na mag-ano kayo ha? Pahinga rin kayo pag may time. Baka mamaya iba sa inyo inuugat-ugat na, lalaki ka man o babae. Siguro sa family, may mga sakit, ano, iba sa inyo. Ingatan nyo na lang din yung sarili nyo, no? Kung may mga taong may sakit, kasi andito rin to, yan. But still, magkakaroon naman daw ng recovery dito sa situation. But still, ingatan nyo pa rin yung sarili nyo. Kung may mga taong may sakit sa family or ikaw, ganyan, iniinom pinakain, kung kailangan mag-research, punta ng doktor, gawin nyo hanggat maaari, ano, sa iba sa inyo. Maaring na medyo malamig yung nakikita ko sa inyo. Either may tao na magiging malamig para sa'yo or ikaw ang magiging malamig sa kanya. Or maybe nandun sa point na mag-ingat lang kayo sa mga ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, may thyroid, masakit ang throat, lamigin, yan, may mga malalamig na situation. O pwede rin kasi nasa bansa ka na malamig, di ba? O may mga paglamig na situation na mangyayari.
Kuha tayo ng iyong angel number. Pwedeng connect sa yung number nito. Nakakita ka ng mga repeating numbers. Ibig sabihin, your angel is try to connect sa iyo. 1313040403. Ang galing oh. 17 and 12. Ang galing oh. Kakasunod oh. Diba? O 4, 5, 6, 7. O dito 17 to. O diba? Tapos ito 3, tapos ito 4. Ibig sabihin, you have a complete 4, 4, 4. We had the 8. Pero kulang siya ng dalawa. Also, this sa 3. Diba? This sa 3. 3, 3. Ibig sabihin, kulang pa siya ng isa. Something need to take it action, ano, sa iba sa inyo. Okay, pagdating dito sa sitwasyon mo, is yung mga drama alert situation, ano, pwede makakaramdam ka ng kalungkutan, ng magsiselfie ka, o kaya someone, o tapos nandun din yung point na may mga time na gusto mo muna mapag-isa, gusto mo muna mag-isip, ganyan. May mga alone time situation. Pwede na doon sa point ngayon, may mga frustration. Huwag naman sana, no? Medyo, siguro baka pagod lang din sa iba, no? Baka pagod lang din kayo sa nakita ko. But still, nandun yung shifting happen into your life. May mga new experience na magaganap o mangyayari sa'yo. Pwede na doon sa point na yon. Or nandun din yung point of success, no? Magkakaroon ng union, either magkakaroon ng mga pagkikita-kita ng mga kasama sa trabaho, kaibigan, family, or so we have the family rin kasi, pwedeng nahandol sa po may mga union and getting together, ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung point na hoping, no? Hoping huwag kayong maging padalos-dalos sa lahat ng aspeto ng buhay mo kasi pwedeng humarap ka sa isang struggle sa buhay mo or pwede magkaroon ng mga struggle situation, ano? May mga violence situation o hindi magandang sitwasyon na pwede maganap o mangyari. Also, this all only a warning, but you need to slow down. Kumbaga, slowly but surely, no, sa lahat ng aspeto ng buhay. Basta pay close attention lang sa mga tao na nasa paligid mo, nasa surrounding mo, ganyan. Also sa physical, no, sa katawan mo, sa family mo, also nahandyan rin, tulad ng sabi ko kanina, di ba? Pay attention kayo dyan, huwag niyo kakalimutan, kung may nararamdaman na kayo, o baka naman kinakailangan na, di ba? Hindi natin, sa ngayon okay tayo eh. Sa ngayon maganda ka, sa ngayon masigla ka, pero hindi natin maintindihan, di ba? Mga after a year, 'di ba? Baka doon maglabasan lahat ng sakit, 'di ba? Ng hindi mo nararamdaman dapat mga time na 'yon. Kasi yung the ending na yung mararamdaman mo 'yun eh. Doon lalabas lahat ng pain, 'di ba? Mag-ingat, warning lang naman 'to, no? Basta there's a warning situation, you need to be slowed down, no? Kasi pwedeng may mga lungkot o drama alert situation na pwedeng kaharapin sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ingat na lang din. Hindi naman kayo lahat yan. But still, at least meron kang warning, di ba, ni universe na binibigay sa'yo. Okay, we have the 1313, the beginning. And also, this is your creativity growth, no? Nandun yung point na yun. Andun yung rebuilding situation o restructuring sa iba, ano? Pwedeng nandun sa point na iyon. Ako nakikita sa iyo, there's a starting fresh into your life, and encouragement, goal, foundation, creative venture, communication. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful. Oy, congrats kung ano man yan. Maybe your idea, pwedeng nandun din kasi sa point na ipo-forward mo na yung mga plano mo o may mga ipo-progress or nandito rin yung paglaya sa isang sitwasyon sa buhay mo. So, iba sa inyo is you're trying to explore, no, magkakaroon ng exploration. May mga creativity to explore, o kaya may mga group of person na makakausap mo, makakasalamuha mo, makikilala mo, pailan-ilan mo niya, pag pinagsabi, marami na rin yan. Pwedeng nahandoon sa point na yun, ano, or may mga action, and something need to prepare. Ang nakikita ko dito, no, when it comes to 13 and 13, all your skill and talent will bring you auspicious profit, or you have a talent. Build up your confidence and trust in your decision. May hinihintay ba kayo? But dito, maybe you're waiting for something, but still, you have a choices. No, nandun yung point na yon. You have a choices. But still, nandun yung choices mo. Any choices na makukuha mo siguro, ma-choose mo is, maganda naman yung nakikita kong outcome.
but still, mayroon kang i-end sa buhay mo or may kailangan mo i-transform, change of decision, mga ganyan, actionan, no, kung sa aspeto ng buhay mo yan, baka kinakailangan na. Or sa iba sa inyo is a new beginning or a start fresh happen o handun sa point of ano rin yun, the beginning of the situation, no, sa iba. Kuha tayo ng 5. Pisces. Ano yun? Sabi ko, may gift ka daw. May marireceive kang gift or may blessing. Okay. Pisces. Okay, sa iba sa inyo is pwede rin na doon sa point na may mga paranoid situation or mga magulong sitwasyon, struggle, gulo, or may mga phobia. May mga pagdadaanan na pwede ma-stress ka, ma-depress ka kung saan aspeto ng buhay mo yan. But still, kailangan mo kontrolin yung sarili mo. Bakit kulang ito, ate? Kulang nga siya. Bakit yung iba sa inyo parang nandito kayo sa point na may mga bagay na parang you still holding in that situation o kaya may mga bagay na parang nakakulong ka pa rin doon sa sitwasyon. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo. Parang hindi mo maramdaman yung freedom o hindi ka makalaya, pwedeng na doon sa point. Huwag naman sana may nakulong yung nakikita ko sa'yo dito or nandun yung point na may mga bagay ka lang talaga na hindi ka pa ready talaga to let go. No, pwedeng na doon sa point na yan. Okay, we have the marionette. Andito yung sa point na pwedeng may tao na very controlling, may manipulative person, or may tao na didiktahan ka. Or pwede rin ikaw ito, may didiktahan kang tao, pwede na doon sa point na yon. And may reluctance and domination. Mag-ingat na lang kayo sa mga tao makakasalamuha mo dito sa sitwasyon kasi pwede rin kasi na, halimbawa, may mga kaibigan ka, nagkakasiyahan kayo, di ba? Kung tutuusin, hindi ka naman talaga gagastos. Pwede rin kasi na yung kasamahan mo o yung kaibigan mo, kapamilya mo man yan, gumastos, na-manipulate ka, na-attract ka, na-udyok ka, di ba? Pwedeng ganun din to, no? Nasa point na yun. Nasa point na yun. Kaya, you need to try to control and balance any situation into your life. Siyempre, merong sitwasyon din kasi na siguro makokontrol ka o controlling ka. Dito sa sitwasyon, bagay na hindi ka pa makapagdesisyon. Sa iba sa iba. May mga bagay na hindi mo madesisyonan o hindi ka makapagdesisyon. Pwede na doon sa point na yun. And stress nga, die. Headache, masakit ba ulo nyo? Or maybe meron ka talagang insomnia, o kaya night shift ka, baka palagi ka naman di nakakatulog talaga, masakit talaga sa ulo. Yun, may mga sitwasyon na medyo mapipressure ka raw, lack of sleep, at may mga pananakit ang ulo. So, iba sa inyo is may mga gugulo sa iyong isipan. No? Pwede na doon sa point na yun. Pwede rin kasi ito is mahata ka ng sitwasyon o mga nasa paligid mo, medyo hindi kayo magkakaintindihan o hindi mo sila maintindihan, mga ganong sitwasyon. Yan, may mga ikaka-stress ka daw na sitwasyon or kung mape-pressure ka. Pwedeng sa trabaho, di ba? Ganyan, pwedeng may tao doon o kaya karelasyon, masyadong diktador, di ba? Masyadong kailangan. Opo, ganito, okay po, wakat, sabi ko sana wakat tayo. Di ba? Yung mga ganong sitwasyon, di ba? Medyo siguro na iinis o na-stress o na-depress ka dun sa sitwasyon, no? Pwede rin sa paligid mo, anak mo, kapatid mo, magulang mo, karelasyon mo, kung sino man who's connected sa'yo, pwedeng nandun sa point na yun. May mga mararamdaman ka daw na ganyan and may kakaroon kayo ng mga nightmare situation. Pwedeng iba sa inyo is madalas kayong managinip, no, na hindi niyo maintindihan, ganyan, sa iba sa inyo. O kaya naman, may mga sitwasyon na nafo-focus ka sa nakaraan, may mga sitwasyon na ikinaka-worry, may mga sitwasyon na nape-pressure ka talaga, nai-stress ka, 'di ba? May mga sitwasyon na natatakot ka talaga, mga gano'ng sitwasyon. Mag-ingat ka na lang o may mga fear situation pagdating dito sa nakikita ko sa iyo dito.
Kung titingnan ko yung sitwasyon, someone want to control you. Sana hindi ikaw ito ha. Yun ang nakikita ko ha. Hmm, someone want to control you. Sa nakikita ko sa'yo dito. Oh, we have the married oh. Okay, when it comes sa merit, pwede may mga pupuntahan ka ng merit, celebration, pag-uusapan when it comes sa a wedding, may proposal, pwede na doon sa point na magkakaroon ng problema sa connection, ano, pwedeng, ha? Hindi pala kayo, na-manipulate ka ng sitwasyon, yung pala hindi naman pala siya ganun kaseryoso pagdating sa'yo, yung mga ganun sitwasyon. If ever naman this is a new person, we have the starting person kasi mag-ingat ka pa rin, no? Sa nakikita ko sa dito. Basta, try to control and balance lang, ano, huwag ka magpapa-under sa kanya. Kailangan equal. Kasi, eto kalalabasan mo. Diba? Kung sa mga magkakarelasyon naman yan, maybe nandun yung third party relationship, diba? Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo alam paano lumabas, diba? Pwedeng nandun sa point na yon. And sa iba sa inyo is there's a magkakaroon ng mga union, married proposal, um, pag-uusapan, pupuntahan, mga ganong sitwasyon. Ano? Yun. Ako nakikita sa iyo. Pero ba't ganun hindi magaganda yung sitwasyon, ano? Also, pagdating dito sa sitwasyon na ito is nandun din yung point of contract. No? Maybe you have a dealing, contract, commitment, or partnership sa iba sa inyo. Baka magkakaroon ka ng choices, no? And slowly but surely lang din pagdating doon sa choices mo. Kanahan dito rin si Vine, kumbaga, kailangan mong alamin siya sa atin o siya sa atin mo yung bagay na yon o kinakailangan, di ba? Para hindi rin mag-mess. Baka ito kalabasan mo, di ba? Hindi porket sinabi ng kakilala mo, kaibigan mo, ay ito, ganyan, ganyan. Ginawa mo naman, tapos at the end, hindi rin maganda, di ba? Kailangan meron kang sariling pagpapasya, no, sa sitwasyon. Example ko lang yon. Okay? Ay, may third wheel nga, Inday. Gulat ako dun ha. Nasabi ko lang eh. Okay, we have the third wheel, ano? And this situation of third wheel, Galileo. But still, alam mo naman siguro yung gagawin mo. Huwag ka lang magpa-control. Okay? May you have an enemy. Pisces. May enemy ka. May mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan at nandun din yung point na mararamdaman mo na may tao na nag-flirt-flirt, nag-close-close, kuno, yung, o kaya is nagiging mabait, pero may kasalanan pala, di ba? Alam mo yun, yung bumabawi lang kasi may kasalanan, o kaya naman para hindi mo mapapansin yung kasalanan niya, pwedeng naando sa point na yun. Karelasyon mo man yan, kapatid, anak, magulang, kasama sa trabaho, pwedeng nahado sa point na yun, di ba? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pero sa iba sa inyo kasi medyo stressful yung nakikita ko. Sana hindi, sana wag. Ako nakikita. Mayroong, yung iba sa inyo medyo nagkakaroon ng phobia in some aspect of your life. Sa iba sa inyo, mga phobia, nagkakaroon ng phobia. Yun. Mas, alam mo, you need to be calm, no? Pisces. Maging kalma ka lang, makaisip ka ng tama. Kapag medyo, aligaga, hindi mo maiisip kung tama pa ba o mali yung actions mo, yung decision mo, as in, you need to be calm, okay? Nandun sa point na yun. Yan, may mga pagdadaanan ka daw na kahit ang sitwasyon. Kaya handito rin si starting fresh, there's a decision making ka na gagawin to start fresh. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Arigato namaste. You need to commit. Kumbaga, you need to commit dun sa sitwasyon na yun para ma-achieve mo yung goal na yun, no? Yun. Huwag ka magpa-stress. Huwag ka mag-manipulate. Focus. Focus and control. Arigato namaste, God bless.